Ang ating pong unang sulat ay galing po kay Miss Problematic in Hong Kong. Ito po ang nilalaman ng kanyang sulat. Dear Nurse Nora, 3 taon na po ako dito sa Hong Kong. Kamakailan nalaman ko po na nambabae ang aking asawa. Hindi na niya inuuwian ang aming anak na aking iniwan sa aking mga magulang. Sa akin pong galit sa aking asawa at sama ng loob, masyado po talagang nasaktan ang aking damdamin. Ang ginawa ko po, sumama rin ako sa isang banyagang lalaki. Isa po siyang Nepalese na matagal nang, alam mo yon, yung nagpaparinig sa akin. Pag tuwing naka-day off ako, naka-day off din siya. Binibilhan niya ako ng merienda. Noong una hindi ko siya pinapansin. Pero dahil sa pangyayaring ito, ng pambababae ng aking asawa, sa sama ng aking loob, Nurse Nora, sumama po ako sa kanya sa hotel. At ako po'y buntis. Malaki pong problema to. Kasi pag malaman to ng amo ko, maaari pong ifa-fire na niya ako sa work. Paano na lang ang aking anak na naiwan ko sa Pilipinas? Paano na tong aking dinadala? Takot ko naman pong ipalaglag dahil alam kong kasalanan to sa Diyos. Kung uuwi po ako sa Pilipinas, ano po ang mukhang ihaharap ko? Baka ako pa po ang mabaliktad at kunin po ng asawa ko ang aming anak. Ano po kaya ang dapat kong gawin? Tulungan niyo naman po ako, Nurse Nora. Ayan, Miss Problematic in Hong Kong. Unang-una, ang isang pagkakamali, hindi mo pwedeng solusyonan ng isa pa ulit na pagkakamali. Ng babae ng asawa mo, ganun pang ginawa mo. Kasi kung minsan tayong mga babae, nagiging padalos-dalos tayo sa ating mga ginagawa. Kasi dapat nag-iisip tayo. Pero nandyan na yan, gaya nga ng sabi mo, nakasalanan sa Diyos na ipalaglag ang anak mo na pinagbubuntis mo. Ang pwede kong i- i-suggest is, kausapin mong amo mo, sabihin mo sa amo mo, magpakatotoo ka, sabihin mo, "Madam, naaksidente po, nabuntis ako. Bigla po kasing ay hindi na lang, maganda na lang yung magdrama-drama ka na lang sa amo mo, na ito sabihin mo na lang yung totoo, sige." Tapos malay mo maintindihan ka ng amo mo at sabihin mo sa kanya na, "Amo, baka puwede ako magtrabaho hanggang kaya ko. Tapos uuwi ako sa Pilipinas, manganganak at babalik din." Malay mo 'di ba? Malay mo 'di ba, babalikin ka rin ng amo mo. Pero 'yun ang nakikita kong the best solution for now. At kung pauuwiin ka man ng amo mo, wala tayong magagawa dahil sabi mo nga, pauuwi na pauuwiin ka rin naman 'di ba? Pero mas maganda sigurong unahin mo na. Malay mo na maawa siya sa'yo at bigyan ka pa niya ng ilang buwan na magtrabaho, makaipon ng konti, tapos umuwi ka sa inyo. And then, ipanganak mo na lang yung anak mo, iwanan mo ulit sa nanay mo, either na yung maipon mong pera ipagnegosyo mo at dun ka na lang sa Pilipinas para makasama mo yung mga anak mo o bumalik ka ng Hong Kong. Ganun na lang ang puwede mong gawin kasi wala na akong ibang maisip pa na puwede mong gawin. Unless of course, wala na talagang unless of course, 'di ba? Oh, Nepalese naman yung nakabuntis sa'yo. I'm pretty sure na may pamilya na yun sa Nepal, unless na binata, 'di ba? Oh, yun na lang ang puwede kong sabihin sa'yo. Sana matuto ka na, 'di ba? Bye.